Alright, so nandito na po tayo mga kabilabs kung saan ako mag-take ng theory test. So sa pagkuha po ng theory test, hindi naman po kailangan na bumili kayo ng apps kasi meron po kami na-discover mag-asawa na mas okay pala itong walang bayad kaysa doon sa nagbayad kami. Okay, para po sa mga walang idea at ngayon pa lang po kukuha ng theory test, ang hazard perception po para ka pong nagda-drive, nakaharap ko po sa laptop, yan, sa computer, and may mouse dyan. Pag nakita mo may hazard, ibig sabihin ng hazard kasi yung moment na ikaw ay mag-brake. So, ano ba yung mga ibig sabihin nito? Okay, ito ay uneven road. Ito po ay dead ends para sa atin or no through road. No U-turn. Naman ay no stopping. And level crossing without barrier. Makikita natin ito sa train. Ano ibig sabihin nito? Anong pinagkaiba ng dalawang to? Ito yung roundabout. Ito yung mini roundabout. I'm so happy mga kabilabs. Nakapasa ako. Amazing! Hello kabilabs! Paano nga ba makapasa sa theory test sa unang take pa lang? So in this video, i-share ko po sa inyo lahat ng aking mga pinagdaanan para makapasa, anong mga tools ang nakatulong sa akin, anong apps, at yung mga natutunan kong mga tips and tricks sa exam na ito. So, alam ko naman po lahat tayo ay busy at ayaw natin masayang ang effort natin at pera natin. Kaya make sure na kapag may plano na kayong kumuha ng theory test, gagalingan na natin sa unang take pa lang. So, nakasalalay po yan lahat sa inyo, hindi nakasalalay sa bahala na. So, disclaimer lang po, lahat ng aking share sa inyo ay based lamang po ito sa aking personal na experience. So, ano po ba ang ibig sabihin ng theory test? Dito po matitest yung knowledge nyo kung meron na po kayong kaalaman sa kalsada. Example, yung mga road signs, yung mga highway codes, and yung mga hazard. Sa pagkuha po ng theory test, mayroon pong dalawang parts. Yung isa po, multiple choice, 1 hour po iyon, and yung isa naman po ay hazard perception. So, yung multiple choice po ay up to 50 questions and ang passing score po ay 43. Pagdating naman po sa hazard perception, up to 75 siya pero 14 videos po yun. Yung per video po, it takes 1 minute po yun bago matapos. Passing score naman po sa hazard ay 44. So, given na po na bago tayo kumuha ng theory test, meron na po tayong provisional driving license. Sa mga hindi pa po nakakuha, meron po tayong ginawang tutorial kung paano po mag-apply step by step at kung magkano po ito. Sa pagkuha po ng theory test, unang-una po nating gagawin ay magbubook tayo online. And ang mahirap po dito kasi pag kumuha ka po ng theory test, matagal makakuha ng slot. Minsan umaabot ng 2 to 3 months bago tayo makakuha ng available slot. Kaya sabi ko sa inyo, kung ayaw natin masayang effort natin, sa unang take pa lang, gagalingan na po natin para hindi na tayo paulit-ulit and hindi masayang yung ating oras. So, paano kumuha ng theory test? Magbubook po tayo online. Ang presyo po ay 23 pounds. And ililink ko po sa description box below yung link para hindi nyo na po isa-search. Isa sa nagustuhan ko po dito, kapag nagpabook po tayo and yung date na napili natin ay meron pala tayong bigla ang lakad or na-realize natin na hindi pa pala tayo ready, pwede natin siyang i-rebook. Pero dapat at least 3 days prior dun sa ating exam. Para magkaroon po kayo ng idea kung anong itsura ng mga theory test center, ipapakita ko po sa inyo yung aking personal experience. But before we continue, please don't forget to like this video and share your thoughts and comments.
and any suggestion sa comment section below. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please don't forget na i-ring yung notification bell para updated ka po lagi sa mga susunod nating mga videos. Alright, so nandito na po tayo mga kabilabs kung saan ako mag-take ng theory test. So, unang gagawin natin ay magbabuzzer. While your call is connected. So, on our day of test, make sure na maaga po tayo ng 15 minutes. Huwag po masyadong maaga dahil hindi rin nila tayo tatanggapin. And bawal po ang telephone. Pwede nating dalhin pero may locker po dyan. Diyan natin lalagay yung ating mga gamit. And doon sa pinaka-test area, ang dala lang natin ay susi ng locker and yung ating provisional driving license. Ito naman yung mga do's and don'ts. And ito siya mga kabilabs. Napakahipit po dyan. Wag na wag din tayo magsusuot ng smartwatch. I'm so happy mga kabilabs. Nakapasa ako. Yay! Okay, so anong apps po ba yung nakatulong sa aming mag-asawa? Bakit po kami nakapasa? Okay, opo, nakapasa na po kami pareho. Sabi nila yung 4-in-1, may bayad po yun na 4.99, pero hindi ko po yun isinasuggest sa inyo. Yan po yung inabail namin mag-asawa, pero in the end, bumagsak po kami kasi may mga questions na wala doon. Tulad nitong ipapakita ko sa inyo. What does it mean if your insurance policy has an excess of 500? So, wala po yan dun sa 4-in-1. Mas nakatulong pa po yung na-discover ni Habi. Meron daw siya na-discover na libre. Hindi na kami nagbayad. And aside from this question, yung pag-change oil daw ba, kailan daw ba siya ginagawa? Yung question na iyon, alam ko doon din ako nagkamali kasi hinulaan ko lang. Wala po kasi yun sa 4-in-1. Doon namin na-discover sa libreng apps. So, ilalagay ko po yan sa description box below. Para sa akin, hindi nyo na kailangan na magbayad ng 4.99 para makapasa sa IELTS. Sa theory test. IELTS pa rin kasi nasa isip ko. Sa pagre-review mga kabilabs, pinili ko itong 772 na questions kasi panatag ako na kapag itong 772 masagot ko siya ng perfect, ibig sabihin maipapasa ko yung exam. Kaya isa to sa tip ko sa inyo mga kabilabs na kapag nagtitake po kayo ng practice exam, kung nakikita nyo po na marami pa po kayong mali, ibig sabihin hindi pa po kayo ready. So, i-reschedule nyo na lang po yung theory test ninyo para to be sure na maipapasa nyo po. Kasi, mahirap kasi yung makipagsapalaran ka na, bahala na nga. Pero pagdating doon, ako, magsisisi po kayo mga kabilabs. Isa sa tip ko mga kabilabs, kabisaduhin ninyo yung triangular, yung mga ganitong sign. Ano daw ba ang ibig sabihin nito? So, syempre, give warnings. Tatandaan ninyo kung ano yung pinagkaiba ng bilog, ng blue na bilog, and yung ganito, at yung baliktad na triangular. Kabisaduhin nyo lang mga kabilabs, hindi nyo kailangan i-memorize, pero make sure na kabisado nyo po yung mga signs. So, pagdating naman po sa hazard perception, para sa akin napakadali lang niya kasi ang ibig sabihin ng hazard perception kasi, i-click mo siya kung kailan mo nararamdaman na ikaw ay magbe-brake, diba, nagda-drive. Okay, para po sa mga walang idea at ngayon pa lang po kukuha ng theory test, ang hazard perception po, para ka pong nagda-drive, nakaharap ka po sa laptop, yan, sa computer, and may mouse dyan. Pag naka-play na yung video, diba, sabi ko sa inyo, 14 clips yon, 14 clips videos. Per video, per clips,
it takes 1 minute yan. 1 minute yung kanyang long. So, pagka umaandar yung video, parang ikaw yung nagda-drive. Pag nakita mo may hazard, ibig sabihin ng hazard kasi, yung moment na ikaw ay magbe-brake. Don't forget, yung moment na titigil ka, yun yung hazard. Example ay may tatawid, may nag-overtake, or yung kasunod nating sasakyan ay nag-right signal. So, ibig sabihin, kakanan siya. So, syempre, magbe-brake ka nun. So, hazard yun. The moment na nakita mo nag-warning sign siya, doon pa lang mag-click ka na. Pero, wag mong i-click siya ng mabilis kasi madi-disqualify kayo. Wag yung gigil na gigil. Hanggang 3 click lang. Kasi, nangyari sa akin kasi sa exam, ay nakailang click ako, naka-5, so disqualify yun. Kasi naano ako na-excite ako. Ayun, disqualify. Sayang, perfect ko sana yun. Madali lang yung hazard. Halos hindi ko siya pinagtuunan ng pansin talaga kasi para lang din nagda-drive. Though wala po akong experience sa pagmamaneho. Merong moment nung nagbakasyon ako sa Pilipinas na nakahawak ako ng manibela, pero ano lang yun, lumot ko na ngayon. Pero dahil nagbabike ako ngayon, so nagkakaroon ako ng lakas ng loob. And isa sa nagustuhan ko dito sa theory test, mga kabilabs, huwag niyong iti-take for granted po ito kahit nasa ibang bansa kayo, kahit saang bansa kayo, na kailangan nyo talagang pagtuunan siya ng pansin kasi ngayon knowledgeable na ako. Masasabi kong nagkaroon ako ng awareness. Wow! Na ano ako talaga, na natutuwa ako kasi sa test na ito, naging aware ako sa pagdadrive kasi nagbabike po ako nag-scooter po ako papasok sa work. So ngayon, hindi na ako yung bara-bara, hindi na ako kinakabahan na ano ba, titigil ba ako kapag may tatawid, kapag may mag-overtake, kakabahan ba ako. And malalaman nyo kung ano yung rights ninyo bilang kayo na nag-drive. And yung mga sign road, ngayon, pagka namamasyal kami ni Habi, naiintindihan ko na, ito yung national speed limit, mga ganon, ito lang yung speed limit, ano ibig sabihin ng ganon, punctuation mark, ibig sabihin nun, may parating na danger, or danger yung susunod na tatahakin ninyo, and yung iba, no stopping. Kasi minsan, nagpa-sundo ako kay Habi. Sabi ko, dito mo ko itigil, dito mo ko sunduin. Yung pala, no stopping. May nakalagay na nga dun. Nung time na yun kasi, wala pa akong alam sa road signs. So, maganda rin na nagkakaroon tayo ng knowledge sa mga ganitong bagay para hindi tayo kamote. Hindi tayo kamote sa kalsada. Kaya, natutuwa talaga ako, mga kabilabs. Though, alam mong, bibigyan mo talaga siya ng time. Huwag mo siyang i-underestimate kasi pag in-underestimate mo to, babagsak ka. Aside sa mga apps, ito yung mga tools na nakatulong talaga sa akin, mga kabilabs. And before ko i-share sa inyo, gusto ko lang mag-thank you sa aking anak kasi 2 days or 3 days before my exam, dumating yung order niya. Hindi ko alam na umorder siya nito. The highway code, umorder siya sa Amazon, the highway code and mga flashcards ng road sign. Kasi meron po siyang exam, may theory test po kasi siya sa July. 17 years old kasi pwede nang kumuha dito ng driving license. And bilang ang anak ko kasi ay nagda-drive na siya way back sa Pilipinas, kasi bilang may business po kami doon, kapag nagdi-deliver sila ng tubig, sila ng hubby ko, kasama yung anak ko mag-deliver. So, natuto siyang magmaneho. Kaya dito, gusto niyang galingan kasi yung personality kasi ng bata ay may perfectionist. So, gusto niya, bago dumating yung exam, pinaghahandaan niyang maigi. So, ayun, napakalaking ginhawa nito para sa akin. Kung hindi ito dumating, malamang medyo tagilid pa rin ako sa exam. Ayan. So, ano ba ibig sabihin nito? Keep left. Tada! Ano to? Maximum speed limit.
Yay! Minimum speed limit. Tada! And ito ay road narrow on right. Road narrows on right. Why? Traffic light signal not in use. Tada! End of minimum speed limit. Okay. National speed limit applies. Yay! End of motorway. One-way traffic. So, ibig sabihin, isang ano lang siya, isang way lang. One-way traffic. Oo. Zebra crossing. So, tandaan nyo kapag may mga ganang-ganan, zebra yon. Dito po kasi sa UK, meron pong 4 na klase ng crossing. Meron pelikan, meron tukan, zebra, and yung isa nalimutan ko po. Yung tukan, wag nyo kakalimutan kasi lumabas yun sa exam ko. Ang ibig sabihin ng tukan crossing ay pwede kang tumawid nang nakasakay ka sa bike mo. Yan. So, ito ay zebra crossing. Tada! Other danger. Ayan. Tada! Road narrows on both sides. Tada! End of dual carriageway. Quayside or riverbank. Ibig sabihin may tubig. Quayside or riverbank. Yay! So, comment down below kung gusto nyo bumili nito. Ilalagay ko po sa description box below ang link. Malaking tulong ng flashcard kahit sa anumang pagre-review, di ba? Nakakatulong talaga nito. Ginawa ko rin nito nung ako'y nagre-review ng mga possible questions sa pag-apply ko bilang caregiver dito sa UK. Meron din ako mga flashcards and yun. Isa yan sa nakatulong. And the highway code, nandito yung mga dapat natin tandaan sa daan. So, dyan po nagtatapos ang ating theory test experience. Masarap sa pakiramdam na nakapasa ka sa theory test. And sa susunod, yun na yung madugo kasi kasabak ka na sa kalsada. So, as of the moment, 1 week na yung nakakalipas mula nung ako ay nakapasa. Nakita nyo naman, share ko yan sa Facebook at sa community sa YouTube. Ngayon, naka-schedule na po ako sa practical test. So, meron na po akong instructor na magtuturo sa akin. So, looking forward na madali sana ako matuto kasi napakamahal. 43 per hour ang bayad sa instructor. And itong instructor na to, bigay po ito ng katrabaho ko na unang take pa lang niya sa driving test ay nakapasa na agad siya. And bago ko pala tapusin mga kabilabs, ini-aim namin mag-asawa, especially si Habi, na kailangan maipasa na niya ang driving test. Sa ngayon po, kukuha pa rin po siya ng instructor kasi merong mga law. Though nagdadrive na siya sa Pilipinas ng 13 years na siya sa kalsada. Pero dito kasi may mga law dito na iba sa Pilipinas. So, kumuha din kami ng instructor. Yun yung instructor na nirecommend sa akin ng katrabaho ko na i-refresh si Habi bago siya kumuha ng driving test. And naka-schedule na rin po si Habi sa driving test. So, yan, marami akong i-share sa inyo sa mga susunod na buwan. Kaya sabi ko sa inyo, make sure na naka-ring yung notification bell para updated po kayo sa mga ganitong mga topic. Just comment down below na lang po mga kabilabs kung meron po akong hindi na i-tackle. Kung sa tingin nyo ay may nalimutan po ako. And isa din po pala sa nagustuhan ko mga kabilabs ay pagkatapos ng exam natin, 2 minutes lang after that exam or 1 minute lang ay meron ng result. Ayan, so tuwang-tuwa ako kasi di ba nung kumuha tayo ng IELTS exam umabot ng 1 week. So syempre kabadong-kabado ka sa 1 week na yun kung nakapasa ka ba. Pero ito, paglabas mo ng kwarto, uupo ka lang, meron ng result agad. Kaya isa din ito sa nagustuhan ko dito. Or comment down below nga mga kabilabs kung saang bansa kayo. Kung pagka take nyo ba ng theory test ay meron na agad result
Ayan. So, di ba masaya? Kasi nag-aanuhan tayo ng mga experience natin. Nag-sharean tayo ng experience nating mga Pilipino kahit nasaang panig tayo ng mundo. Di ba? Okay, so I hope to see you again on our next vlog. Sana makita ko pa rin po kayo. Makita-kita pa rin po tayo. And please don't forget to like and comments. And pakishare na rin po sa mga wall ninyo. Baka meron kayong mga kakilala dyan na hindi nyo alam, kailangan pala nilang kumuha ng theory test, diba? Hindi lang nila i-share sa inyo. So at least, sa maliit na bagay na ito, makakatulong tayo sa ating kapwa. So, thank you for watching. Salamat po sa oras ninyo lagi. God bless you all. Bye! Ito po ay binili ng aking anak. Hindi niya alam na ako ay mag-theory test. Hindi ko sinasabi sa kanya. And dumating to 2 days before ng aking exam. Kaya laking pasasalamat ko sa kanya. And meron siyang kasamang the highway code. Si Kian po kasi siya yung tipo ng yung medyo may pagka-old fashion na mas natututo siya kapag binabasa niya. And para sa kanya kasi, ito daw ay napaka-importante. Kaya kailangan meron siyang libro na naka-stack dito sa bahay. O, diba? Galing. Ayan. So, gaano pala ako katagal nag-review? Meron kasi akong personality na nagre-review lang ako pag nandyan na yung exam. So, parang almost 2 days lang. Almost 2 days ako nag-review. Hindi ako hindi ako kumuha ng holiday. So, ginamit ko lang yung aking day off para mag-review. And thanks God kasi finally, ayan, nakapasa na tayo. So, wag niyong kakalimutan na kapag blue, ito po yung mini. Malaking drawing kasi niya. Malaking drawing niya kaysa dito. Nagkamali ako dito sa unang take ko. So, yung maliit na bilog na merong pula, yun na lang tatandaan niyo, yun yung roundabout. Yung blue, yun yung mini roundabout.